Makalipas nga po ang ilang araw na pananahimik ng Golden State Warriors sa kalagayan ni Jonathan Kuminga, mismo ang general manager na si Mike Dunleavy ang nagsabi, balak pa rin naman nila itong panatilihin. Kita rin naman ninyo na simula nang mawala noon si Curry, siya nga ang nag-step up kaya wala silang plano na tanggalin ito. Ngunit kahit gaano kagusto ng team na mapabalik ito sa roster, nagkakaroon pa rin naman sila dito ng napakalaking problema since hindi nila afford ang hinihinging kontrata ni Kuminga na aabuti ng $30 million. Ayaw pa rin naman ang kampo ni Kuminga na paliitin ang kanyang kontrata at bigyan ng discount ang Golden State. Kaya no choice ang Warriors kundi i-trade ito. Ang kaso hindi rin naman ito magawa-gawa bunsod ng napakalaking hinihinging kapalit ng Golden State na hindi kayang ibigay ng ibang koponan. Kaya dahil sa pangyayaring ito, nakatenga ngayon ang kalagayan natang trade ni Jonathan Kuminga at isa pa rin siyang restricted free agent. Samantala, mas lalong lumalala ang drama sa pagitan ni LeBron James at ang management ng Los Angeles Lakers dahil sa ginawang desisyon ng front office. Dati, pinapaalam ng Lakers kay LeBron ang lahat ng gagawing transaksyon. Ngunit simula nang makuha ng team si Luka Doncic, hindi na nga ito ginagawa pa. Kaya dyan na nga nagsimulang nagkaroon ng lamat ang relasyon. Ang mahirap pa dyan, plan ng front office tanggalin na si LeBron James sa lineup simula sa darating na 2026 para makapag-focus sila kay Luka Doncic. Kaya mukhang mapipilitan si LeBron na lumipat ng ibang koponan as soon as possible. Pero hindi rin naman ito magiging problema kay LeBron dahil may ibang koponan ang gusto siyang makuha kagaya ng Dallas Mavericks. Subalit balak lamang nila itong kunin kung sakaling i-buyout ito ng Lakers o kung hindi naman maging isang ganap na free agent. Hindi rin naman nila afford ang napakalaki nitong kontrata kaya kailangan nila siyang kunin either sa buyout o free agency sa susunod na taon. Sa kabilang banda, tagumpay ang Portland Trail Blazers na maipanalo ang kanilang first game laban sa Golden State Warriors 106-73. Halos lahat nag-step up at nagpakitang gilas lalo na ang big man na si Hansen Young na siyang kuminang sa kanilang naging laban sa all-around performance nito. 10 points, 4 rebounds, 5 assists, 1 steal, 3 blocks, plus 19 sa efficiency rating sa loob lamang ng 24 minutes. Bukod dyan, nagkaroon rin naman ito ng highlights kagaya ng ginawa nitong napakagagandang pasa. Mas dumami pa nga ang mga analyst at fans na nakumbinsi na meron siyang potensyal bilang isang magaling na big man. Naihalin tulad pa nga ito sa galawan kay Nikola Jokic. Kaya may mga fans ang nagsabi na si Hansen Young nga daw ang next Nikola Jokic at sobrang swerte nga daw ng Portland Trail Blazers sa kanya dahil malaki ang potensyal nito na maging superstar sa susunod na mga taon. Anong masasabi nyo dito mga idol?